Hello mga ka-offloader, mga ka-OFW, mga ka-Earthlings. Ngayon ay April 27. So review tayo ng mga top gainers. Mostly may maraming bangko na nag-top gainers eh. So BDO down, BPI, pero doon sa so ito yung natin 5,924, may negative ng 0.33 ang Philippine stock market. Agoy, wala pa rin. Pero may mga nagkulay berde na yung alaga natin GT Cap, berde na, nakatanggap na rin tayo ng dividends. Maliit lang, pero buti na lang kaysa wala, di ba? Tapos ICT, yun. DHI, advances, yan sila, Bank of Commerce, nag-advance. Nickel, umangat din, yung alaga natin. Sana tuloy-tuloy yan para mabalikan na tayo. Decliners, yan sila. Down na naman si dito kasi matagal na, isang linggo na yan nag-up eh. So, unahin natin yung Bank of Commerce, yun So, nung huling vlog natin kay Bank of Commerce, sabi natin, magpo-form siya ng cap. Yan, malapit nang tinapos yung cap eh. Yun, tuloy-tuloy. Swerte sa mga nakabili. Hindi tayo nakabili dahil walang pambili. Walang pasahod, tagal pa. So, galing dito, nag-breakout siya. Tuloy-tuloy yung angat niya eh. Lumalakas eh, pero wala tayong anong balita kasi. So, up na siya ng 28%. Saan ka pa diyan mga ka-OFW? Kung puro ka lang sahod umasa, wala ka talaga, hindi ka kumikita. Samantalang kung binili mo si Bank of Commerce, 29%, almost 30% ng kinita mo ngayon. Wag puro lang sahod mga ka-OFW. Tulungan nyo yung sarili nyo na mag-invest para naman kumikita kayo. So, ang natin ni Bank of Commerce is target price talaga niya is nasa 20. Kung napanood yung mga videos natin, si Offloader, Bank of Commerce, 20 last 3 days ago, 20 yung natin target price. Saan nang galing ang 20? Wala tayong target price sa mga broker. Ay dito galing yan sa ilalim ng cap. So dinala natin yan doon kay 20. Yun yung target price natin. So pero baka pagdating dito muna yan, gagawa ng handle, di ba? Mag-consolidate muna dito yan, mag-consult siguro. Or pwede ding dumiretso na sa taas, di ba? Talagang malakas siya eh. Hindi lang natin alam kung anong balita. Wala kasi dito, hindi naglabas ng balita eh. So, yan si Bank of Commerce. Si Eastwest naman. So, si Eastwest na lumalakas din. Maraming buyers na pumasok Yun, tinamaan. Nandito siya ngayon sa natin, sa burahin mo natin to para makita nyo. So, yung natin, nandito pa siya sa pa rin yan, humataw. Baka i-break out na to niya eh, yung natin, yung trend line. Ito, yung trend line natin, Baka i-break out na yan eh. Tapos, kasi matagal na siya nandito sa channel na to, ilang taon na yan, mga 2 taon, 3 taon. Pero pa-upward yung niya, yung pa-upward yung trend niya. So yun ang maganda, pa-upward. Kahit na pa-konso lang diyan, pero paangat naman. Kung dito ka nakabili, umangat din siya, So yan ang nakaganda sa tingnan mo 83%. Tapos natatakot ka mag-invest, isa kang OFW. Sana hindi lang makatulong sa ekonomiya ng lumago pa yung sarili mo. Yun. So, target price natin kay dito, nasa 24 ang ating pinagta-target dito sa huli nating videos ay si Eastwest. Saan ba si Eastwest? Bank or savings dito. Wala pa na hindi natin lagyan si Eastwest. So, dito
Bago lang tayo naglagay-lagay ng mga presyo sa thumbnail natin eh. So yan. So ang target natin is 24 si Swiss. So saan galing yung 24? Dito sa all-time high yata niyan. Ito yung pinakamataas niya. Yan diyan no. So baka balikan yan eh. Gagawa ng all-time high si Swiss Tapos nakaganda nito, may dividends kang nakatatanggap. 8.7 ang so siguro marami nang bumibili dito. Kasi dahil nga sa dividends nag-iipon na yung mga kasi pagdating ng dividends, pag ex-date, magbibintahan na naman yan sila. So, nag-take profit, tapos nakumita ng dividends. Ganon yung ginagawa ngayon ng yung mga malaking pera, yung mga foreign investor siguro. Kasi dito, dito yan, namimili na yan dito sila, nagbili-bili na yan. So, that is Swiss. So, maraming bangko eh. Bakit kaya? Yung piso, palitan ng piso is 60 naman, mataas pa rin. Ang crudo is nasa 100 pa rin. So, kayang meron sa mga bangko? Bakit nagsitaasan? Siguro ba umiikot na yung mga ito naman pinasok? O dahil doon sa nag-cut sila ng interest rate, yun ba ang dahilan doon? Para labanan ang nag-cut ba ng interest rate ang BSP? Basta yung interest rate eh. Kaya siguro yung lumalakas ang mga bangko kasi kung magbawas ka ng cash ng interest rate, siyempre yung mga borrowers ganadong magbaro, manghiram ng pera sa bangko So kaya siguro dahilan maraming umaangat na mga Swiss Union Bank, tapos na pala yung so dilaw siya pero umangat siya kaysa kahapon anong huling dito yung huling presyo niya nasa dito siya. So natin na gumagawa siya ng cap pa rin to. So yun yung natin na gagawa ng cap. So hindi pa naman siya nag-action bumalik, ibaba natin yan muna. So ganyan si Union Bank. So yun yung natin, baka babalik. Nandito tayo sa nasa tayo, may hawak tayo nito na 1,000 share nasa 62 tayo nakabili. So nag-ano lang tayo ng mga dividends lang. So 3 beses na rin tayo nakabili ng nakatanggap na hindi lang 3 beses kasi dito natin nabili yan Nalagaan lang natin to So 2.8 nang umpisa pa ako nito 2.8, 4, 5.6, 6.6, 7.6 total na yung natanggap ko na dividends. Multiply mo ng 1,000, so may 7,000 na rin tayo na natanggap. So not bad pa rin, di ba? Pero habang hinihintay, so ang ginagawa ko ngayon dito, galing 70.4 dito, nasa 62 naman. Nag-piso cost averaging na ako dito. Gusto ko siyang bibilhin. Kada sahod, naglaan ako ng maliit na pira. Sige, sabihin natin na 10,000 para bababa yung presyo. Abang pa-action siya sa pangat, sasalubungin natin ng pababa. Ganun ang ginagawa ko sa mga stock ko ngayon na hawak na nasa taas ako. So, para hanggat sa katagalan, magkadikitan kami, magkasalubungan. Katulad ni Spinik, na panood niyo yung video ni Spinik natin, ganun lang nangyari dito. Yan, panoorin niyo yan. So, meron tayong piso cost averaging dito na video. Panoorin niyo lang, what is rates, yan. Maraming mga dyan. I-scroll down niyo lang yung videos natin. So, ito yung vlogger niyo na walang subscribers. So next is PSB. Si PSB lang umangat siya ngayon hindi ko lang typo yung niya, yung chart niya hindi maganda yung chart, pero kung hawak mo naman to siya, siguro naman masaya ka pa rin kasi may natatanggap ka na mga dividends So ilang beses pa siya namimigay ng dividends, parang 4 na beses din yata. Yan So, naman mamigay siya noong January, namigay siya
So yun ang kaganda din dito sa mga namimigay ng dividends, ano, habang hinintay mo na ano, mayroong pag-asang magkapera ka pa rin. So wag lang tayo puro savings, sa dividends lang mismo kumikita tayo. So wala akong nakikita magandang ano ni PSB maliban na sa channel pa siya. So dapat kailangan niyang mga break yan para talagang umataw siya doon sa taas, ano. So, wala tayong target price na masabi dahil hindi ko nga tipo yung chart na yun. Parang hindi ko nagandahan parang pangit tingnan. Pero dahil nga umangat siya ngayon, maliit na angat, ilang porsyento ba angat niya, so sinama lang natin, angat siya ng 0.62% dahil bangko nga siya, no? So next is PNB. Ito si PNB kahit na ano hindi, parang hindi natitinag So last nating vlog kay PNB dito. So ano bang target price natin kay PNB? Kung nagtitrade pala kayo ng US, meron din tayong channel na Dudulgos to US Market. Yan, panoorin nyo lang mga videos natin na walang mga viewers din, walang subscribers, iwan ko ba. Pero anyway, highway, tuloy pa rin ang vlog natin. Ginagawa na natin itong libangan, no, habang namimili tayo ng stock. So si PNB ay dito, sabi ko aangat siya, no. So dito na, dahil nga may dito sa channel, sa ano niya, sa tawag nito, sa kanyang pattern dito, yung naggumawa to ng ano ng bull plug bullish plug yung ginawa niya ganyan. So baka ano, yung target price ng mga broker natin is 60, 63. So nahit na yan. Nahit na yung ano na yung mga target price. Pero tayo, ang target price natin, dinala natin tong poste dito sa taas, ano, para pag nag-breakout, ito yung mahit niya, 90 ang target price ni Philippine National Bank. So namimigay dito siya ng dividends. So saan ka pa? Bakit puro ka lang savings, ano? Target price naman ni TradingView, tingnan natin. So 63, ano. So yun, long term lang tayo dito. Kung may hawak ka, magkikita ka pa rin, di ba? Kasi may mga dividends So baka diretso na to si Philippine National Bank, lalo na pag yung mga ano, hupa na yung gulo dito sa Middle East, tataas na yung mga presyo natin sa Philippine stock, ano. Tiyaga lang dito talaga sa Philippine stock, kailangan ng medyo mahabang pasensya. Kaya ang ilaan mo dito yung hindi mo ganong kailangan kaagad. So parang nag-iipon ka lang naman dito savings lang din to Ang nakano lang ganda dito nabibigyan ka ng mga dividendo ng mga bangko, ano. So yan si Philippine National Bank. So yan ang 1, 2, 3, 4, 5, 5 bangko na umangat, ano. So yung ibang mga bangko, si BDO down pa rin. Iwan ko bakit hindi pa nagustuhan. So wala pa rin tayo. So dito tayo sa taas maliit lang pang hawak natin kay BDO. Mag piso cost averaging na naman tayo dito para ano. Si Metrobank, hawak din natin to. Dito tayo nakabili. Nakatanggap tayo ng malaki-laking dividends niyan. So down pa rin siya. So dapat ay kailangan niyang mag-hold dito sa ano na yan, ano. So titingnan na natin bakit nagsingatan yung ibang bangko, sila wala. BPI down pa rin. So bakit hawak pa rin natin to si BPI? Dito tayo sa 126, meron tayong share na 2,000 plus. So almost 3,000 yung hawak natin diyan, dalawang ano kay Cole at saka First Metro, ano. So ang gagawin pa rin, piso cost averaging na naman tayo dito, malapit na namang sahod, so magkaroon tayo ng buying powers. Si China Bank pa rin ay ang ano niya, form is naka bullish plug pa rin tayo dito kay China Bank. So meron siyang
dividend. Ngayong 29 ang X. So, bukas last muna bumili para magkaroon ng 2.8. So, hindi tayo nakahabol kasi wala pang sahod. Ano? So, yan. SICB. Down pa rin. Asian Bank. Asia United. Down pa rin. So, yan iba pa. Si Bank of Commerce lang malakas na 10% hindi. Ng ano. So, yan lang po sa araw na to. Adios mi amigos. Maraming salamat. Kakain pa tayo dahil papasok na naman tayo ulit. Babus!